Isang malamig na simoy ng aircon ang sumalubong kay Simon Esquivel pagpasok niya sa pinakapuso ng kanyang imperyo, ang Esquivel Grand Mall. Linggo ng hapon, dagsa ang tao, bawat sulok ay may kani-kanyang kwento. Ngunit para kay Simon, ang mga taong ito ay numero lamang, mga consumer na nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Sa edad na 32, narating na niya ang tugatog na pinapangarap ng marami, matagumpay, makapangyarihan, at tinitingala. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na tindig at matalim na mga mata, may isang bahagi sa kanya na tila manhid, isang espasyong hindi mapunan ng kahit anong yaman o tagumpay. Naglalakad siya patungo sa kanyang paboritong coffee shop sa loob ng mall nang may isang babaeng biglang humarang sa kanyang daraanan. Simple lang ang suot nito, isang kupas na bestida at tsinelas, malayo sa karaniwang mga taong nakakasalamuha niya. Ngunit ang mga mata nito, nangungusap, tila may hinahanap, o marahil, may pinapaalala. Sa tabi nito ay isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na mahigpit ang kapit sa leleyan ng bestida ng babae. Kamukang kamukha niya ang bata, mula sa hugis ng mukha hanggang sa mga mata nitong tila minana ang kanyang intensidad. Simon, mahinang tawag ng babae. May pamilyaridad sa tono nito na bahagyang gamulat kay Simon, ngunit agad din niyang iwinaksi. Marami nang sumubok na lumapit sa kanya para sa kung ano-anong pakay. Tinaasan niya ito ng kilay. "Do I know you?" Malamig niyang tanong, ang boses ay may bahid ng iritasyon. Hindi natinag ang babae. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Ako si Miranda. Miranda Reyes. Siguro hindi mo na ako natatandaan." May pait sa huling mga salita nito. Napangisi si Simon. "Miranda Reyes. The name doesn't ring a bell. Look, miss, kung ano man ang kailangan mo, dumaan ka sa opisina ko. I have appointments." Akman na siyang lalampas nang muling magsalita ang babae, mas may diin na ngayon. "Simon, asawa mo ako." Natigilan si Simon. Nilinggan niya ito, hindi makapaniwala. "Anong sinabi mo? Nagpakasal tayo 5 taon na ang nakakaraan," patuloy ni Miranda, ang mga matay nagsusumamo. "At itong batang kasama ko, si Noah, anak mo siya." Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Simon. "This is ridiculous. Isa na namang scam. Look, Miss Reyes, kung pera lang ang habol mo, marami pang ibang paraan. Huwag mo akong daanin sa ganitong palabas." Hinawakan ni Miranda ang braso niya, desperado. "Hindi ito palabas, Simon. Totoo ang sinasabi ko." Mabilis na tinawag ni Simon ang security na malapit sa kanila. "Security, palabasin niyo ang babaeng ito. She's causing a disturbance." 2 guard ang mabilis na lumapit. Hinawakan nila si Miranda sa braso. "Simon, maniwala ka sa akin. Please," sigaw ni Miranda habang pilit siyang inilalayo. Ang bata, si Noah, ay nagsimula ng umiyak, takot na takot. "Papa," ang munting sigaw nito na tumago sa puso ni Simon, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Bago tuluyang mailabas si Miranda, may isang bagay siyang mabilis na inilagay sa ibabaw ng isang display table na nadaanan nila, isang lumang litrato. Pagkatapos ay tuluyan na siyang nawala sa paningin ni Simon, kasama ang umiiyak na bata. Naiwan si Simon na nakatayo roon, bahagyang nanginginig sa inis at pagkalito. Isang scam. Iyon lang iyon. Ngunit ang mga mata ng babae, ang iyak ng bata, ang salitang, "Papa," may kung anong kumurot sa kanya. Napadako ang tingin niya sa litratong iniwan ni Miranda. Kinuha niya ito. Nasa litrato siya, mas bata ng 5 taon, nakangiti ng malapad, tila lasing. Katabi niya ang babae kanina, si Miranda, na nakaputing bestida at may belo sa ulo, nakangiti rin. Nasa isang hardin sila, may mga palamuting pangkasal sa paligid. Sa likod nila ay isang lumang bahay na may arko, tila isang villa sa probinsya. Hindi niya matandaan ang lugar. Hindi niya matandaan ang pangyayari. Hindi niya matandaan ang babae.
Ngunit ang litrato, mukhang totoo. Mukhang masaya siya roon. Isang saya na matagal na niyang hindi naramdaman. Sino si Miranda Reyes? At bakit may litrato siyang kasama ito sa isang kasalan na hindi niya maalala? Ang mga tanong ay nagsimulang umikot sa kanyang isipan, isang misteryong hindi niya inaasahang babulabog sa kanyang maayos at kontroladong mundo. Kinabukasan, hindi mapakali si Simon sa kanyang opisina. Ang imahe ni Miranda at ng batang si Noah, kasama ang litratong hawak niya ngayon, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pinilit niyang ituon ang pansin sa mga papeles sa kanyang lamesa, sa mga numero at projections, ngunit ang alaala ng desperadong mga mata ni Miranda at ang salitang, "Papa," mula sa bata ay patuloy na bumabalik. "Sir Simon, okay lang po kayo?" tanong ng kanyang sekretaryang si Carol, napansin marahil ang kanyang pagkatulala. Umiling si Simon. "I'm fine, Carol. Just preoccupied." Muli niyang tiningnan ang litrato. Ang villa sa likod. May pamilyar dito, ngunit hindi niya matukoy kung saan o kailan niya ito nakita. Nag-search siya online gamit ang mga keywords na Old Villa, Garden Wedding, Province, ngunit wala siyang makitang tugma. Frustrated, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Marco, I need you to trace someone." Miranda Reyes. May kasama siyang bata, mga 5 years old, Noah ang pangalan. "They approached me yesterday sa mall." Ibinigay niya ang lahat ng detalye na naaalala niya. "And one more thing," dagdag ni Simon, "I have a photo here. It seems to be a wedding photo. Ako at siya. Taken about 5 years ago. Sa isang probinsya, mukhang Old Villa." Ipinadala niya ang kopya ng litrato kay Marco. "Find out where this was taken and what happened there 5 years ago." Habang naghihintay ng resulta mula kay Marco, sinubukan ni Simon na alalahanin ang mga pangyayari 5 taon na ang nakalipas. It was a blur of business deals, late-night parties, and fleeting relationships. Panahon iyon na sinusubukan niyang patunayan ang sarili matapos niyang manahin ang kumpanya mula sa kanyang ama. Maraming gabi ang nauwi sa sobrang kalasingan, mga gabing halos wala siyang matandaan kinaumagahan. Posible kayang may naganap nga sa isa sa mga gabing iyon. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Marco. "Boss, may lead na ako sa litrato. Mukhang kuha yan sa Villa Hernandez sa Mindoro." Mindoro. Napakunot ang noo ni Simon. May mga ari-arian sila doon, isang beach resort, pero ang Villa Hernandez, hindi pamilyar sa kanya. "Sigurado ka?" "Opo, boss. Nakita ko sa mga lumang travel blogs at social media posts. Kilala ang villa sa mga intimate garden weddings dati. Medyo luma na at hindi na kasing sikat ngayon. May alam ka ba tungkol sa isang party o event doon exactly 5 years ago? Around this month. Medyo mahirap ng halongkatin yun, boss. Pero may nakausap akong dating staff doon. Sabi niya, may malaking party daw na ginanap doon mga 5 years ago. Isang mayamang pamilya daw galing Maynila ang nag-host. Maraming bisita, sobrang ingay, at maraming alak. Biglang nanlamig si Simon. Pamilya mula Maynila, maraming alak, 5 taon na ang nakalipas. Pilit niyang inalala kung napadpad siya sa Mindoro noong mga panahong iyon. May isang business trip siya doon para tingnan ang resort, pero ang party sa Villa Hernandez. Blanco pa rin. Ano pa ang sinabi ng staff? Tanong ni Simon. Nag-atubili si Marco. "Well, boss, medyo weird yung sinabi niya. May binanggit siyang parang, sumpa daw sa pamilyang may-ari ng villa noon, mga Reyes daw. Ewan ko ba, parang mga pamahiin lang ng probinsya." "Sumpa? Anong sumpa? Hindi ko na masyadong inusisa, boss. Akala ko hindi importante. Parang tungkol daw sa mga babae sa pamilya nila na kailangang ikasal bago tumungtong ng 30, kung hindi. Kung hindi, ano? Ewan, boss. Parang may mangyayaring masama daw. Pero sabi ko nga, parang kwentong kutsero lang." Hindi pinansin ni Simon ang tungkol sa sumpa. Mas interesado siya sa party.
Sige, Marco. Salamat. Keep digging about Miranda Reyes. I need to know everything. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Simon ang litrato. Villa Hernandez, Mindoro. Ang pangalang Reyes. Miranda Reyes. Ang sinabi ng staff tungkol sa sumpa ng pamilyang Reyes. Nagkataon lang ba ang lahat? Hindi siya naniniwala sa mga sumpa o pamahiin. Ngunit ang mga piraso ng impormasyon ay nagsisimulang bumuo ng isang nakakabahalang larawan. Isang gabing lasing siya sa Mindoro, 5 taon na ang nakalipas. Isang babae na nagngangalang Miranda Reyes. Isang kasal na hindi niya matandaan. At isang bata na kamukang kamukha niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan niyang pumunta sa Mindoro. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng litratong iyon at ng babaeng bumalik mula sa nakaraan na hindi niya maalala. Kailangan niyang malaman kung ang multo ng isang gabing nakalimutan ay bumabalik na nga para singilin siya. Hindi muna nagtungo si Simon sa Mindoro. Sa halip, ginamit niya ang kanyang resources para hanapin kung nasaan si Miranda Reyes sa Maynila. Hindi nagtagal, natunton siya ni Marco sa isang maliit at masikip na apartment sa isang hindi kilalang lugar sa Kamuning. Isang hapon, palihim na nagpunta si Simon doon. Mula sa kanyang tinted na kotse na nakaparada sa di kalayuan, pinanood niya ang gusali. Maya-maya, nakita niyang lumabas si Miranda, bitbit ang isang maliit na bag. Kasunod niya si Noah, na masigla namang naglalakad sa tabi niya. Simple pa rin ang suot ni Miranda, ngunit may dignidad sa kanyang tindig habang inaakay ang anak. Pumasok sila sa isang tricycle. Sinundan sila ni Simon. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang pampublikong ospital. Nakita niyang pumasok si Miranda at Noah sa emergency room. Nanatili si Simon sa loob ng kotse, nagmamasid, isang damdaming hindi niya mapangalanan ang nagsimulang kumurot sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumabas si Miranda, mag-isa na lang, ang mukha ay bakas ang pag-aalala. Umupo siya sa isang bench sa labas ng ospital, napayuko, tila pasan ang buong mundo. Hindi alam ni Simon kung bakit, pero bumaba siya ng kotse at nilapitan ito. Hindi siya nagpakita, nanatili siya sa isang sulok kung saan hindi siya makikita ngunit naririnig niya ang paghikbi nito. Lord, tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong pabayaan si Noah, narinig niyang bulong ni Miranda sa gitna ng mga hikbi. Isang bahagi ni Simon ang gustong lumapit, magtanong, tumulong. Ngunit ang pride at pagdududa ay pumihil sa kanya. Paano kung paka na lang ito? Paano kung ginagamit lang ang bata para makuha ang simpatsya niya? Bumalik siya sa kotse, dala ang imahe ni Mirandang umiiyak at ang bigat ng isang posibleng responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang pinasubaybayan si Miranda. Nalaman niyang na-admit si Noah dahil sa matinding hika. Si Miranda naman ay kumuha ng leave sa trabaho niya bilang ka-era sa isang maliit na grocery para mabantayan ang anak. Nakita rin ng mga tauhan ni Simon na nagbebenta si Miranda ng mga gawang kakanin sa mga kapitbahay para pandagdag sa gastusin. Isang gabi, hindi na natiis ni Simon. Nagpanggap siyang isang concerned citizen at nag-donate ng malaking halaga sa ospital, partikular para sa mga pasyente sa pediatric ward kung saan nakakonfine si Noah. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil sa awa, o siguro dahil sa isang maliit na bahagi sa kanya na nagsisimulang maniwala na baka nga may koneksyon siya sa batang iyon. Nang makalabas si Noah sa ospital pagkalipas ng 1 linggo, nagpasya si Miranda na bumalik muna sila sa Mindoro. Naramdaman niyang kailangan nila ng suporta ng kanyang pamilya, at marahil, ng mas malinis na hangin para kay Noah. Lingid sa kaalaman niya, alam ni Simon ang kanyang pag-alis. Nalaman din ni Simon na bago umalis, tinanggihan ni Miranda ang tulong pinansyal na inalok ng social worker ng ospital, na galing pala sa donasyon ni Simon, sinabing mayroon pa naman siyang kaunting naipon. May dignidad sa kabila ng kahirapan. Ito ang mas lalong nagpakomplika sa nararamdaman ni Simon. Hindi siya masamang tao. Alam niya iyon sa sarili niya.
Ngunit ang sitwasyon ay bago at nakakatakot. Ang posibilidad na may anak siya sa isang babaeng hindi niya maalala ay isang dagok sa kanyang kontroladong buhay. Ang makita ang hirap na dinaranas nila ay gumising sa isang konsensyang matagal nang natutulog. Ngunit ang takot na maloko at ang pride ay mas malakas pa rin. Sa ngayon, pinili niyang manatili sa anino, nagmamasid, naguguluhan, habang ang babae at ang batang posibleng pamilya niya ay naglalakbay pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat sa Mindoro. Pagdating ni Miranda at Noah sa Mindoro, isang mainit na yakap mula sa kanyang tiya Tilda ang sumalubong sa kanila sa maliit na terminal ng bus. Si Tita Tilda, kapatid ng kanyang yumaong ina, ang tumayong pangalawang ina ni Miranda. Nasa mga huling bahagi na ng 50 anyos, makulay manamit, masayahin, at may pagkaalbularyo ang dating laging may baong mga dahon-dahon at orasyon. Ay, Mirandang bata ka. At ang apo ko, si Noah. Abay namumutla ka, anong nangyari sa Maynila, bungad ni Tita Tilda, sabay haplos sa pisngi ni Noah na medyo nahihiya pa. Mahabang kwento, tiya, sagot ni Miranda, pagod ang boses. Si Noah po, inatake na naman ng hika. Hay, nako, sinasabi ko na nga ba, hindi maganda ang hangin sa Maynila. Halika na, umuwi na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Ang bahay nila sa Mindoro ay simple lang, gawa sa pinaghalong kahoy at semento, napapaligiran ng mga halaman at puno ng prutas. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Dito lumaki si Miranda, kasama ang mga alaala ng kanyang mga yumaong magulang at ang mga kwento ng kanilang pamilya kasama na ang kwento ng sumpa. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog si Noah sa lumang papag na kinalakihan ni Miranda, nagkausap sila ng kanyang tiyahin sa maliit nilang balkona. Hey! Tiya, nakita ko siya, panimula ni Miranda, ang boses ay nanginginig. Sino? Hiha, si Simon, ang ama ni Noah. Natigilan si Tita Tilda, napahawak sa dibdib. Ang lalaking taga Maynila, ang lalaking pinakasalan mo sa Villa Hernandez 5 taon na ang nakaraan. Tumango si Miranda, hindi napigilan ang pagpatak ng luha. Pero tiya, hindi niya ako maalala. Hindi niya maalala ang kasal namin. Itinaboy niya kami. Akala niya, isa lang akong manloloko na humahabol sa pera niya. Niyakap ni Tita Tilda ang pamangkin. Ay, Diyos ko pong mahabagin. Ang sabi ko na nga ba, may hindi magandang mangyayari. Kasalanan ko ito, tiya. Dapat hindi na ako umasa. Dapat nanahimik na lang ako. Umiling si Tita Tilda. Hindi mo kasalanan, Miranda. Ang pag-ibig, hindi pinipili yan. At ang batang iyan, tumuro siya sa silid kung saan natutulog si Noah. Bunga siya ng isang gabing hindi man maalala ng ama niya, ay pinagtibay naman ng seremonya. Muling humikbi si Miranda. Pero paano na kami, tiya? Malapit na akong mag-30. Alam mo naman ang sabi-sabi sa pamilya natin. Tumango si Tita Tilda. Ang kaninang masayahing mukha ay napalitan ng pag-aalala. Ang sumpa ng mga Reyes. Isang lumang kwento na ipinasapasa sa kanilang angkan, ang mga babaeng Reyes na hindi makakapag-asawa bago sumapit ang kanilang ika-30 kaarawan ay mamamatay ng maaga, tulad ng nangyari sa lola ni Miranda at sa ina nito. Si Miranda ay 29 na taong gulang na. Huwag kang mag-alala, hiha, sabi ni Tita Tilda, hinahaplos ang likod niya. May 1 taon ka pa. At saka, di ba, kasal ka na. Baka naman hindi na tumalab sa iyo ang sumpa. Pero tiya, parang hindi naman totoong kasal yun. Hindi niya nga maalala. At hindi naman kami nagsasama. Paano kung SHHH, pagpapatigil ni Tita Tilda. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, nandito ka na, ligtas kayo ni Noah. Magpalakas ka muna. Ako ang bahala sa inyo. Kumuha si Tita Tilda ng maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. Ito, ipahid mo kay Noah mamaya. Pampalakas ng baga. Napangiti si Miranda sa kabila ng luha. Kahit papaano, gaman ang kanyang pakiramdam.
Ang pagbabalik sa Mindoro ay parang pagbabalik sa isang ligtas na kanlungan. Ngunit ang anino ng sumpa at ang katotohanang hindi siya kinikilala ng ama ng kanyang anak ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Miranda na mamuhay ng normal. Tinulungan niya si Tita Tilda sa paggawa ng kakanin na itinitinda nito sa palengke. Si Noah naman ay tila hiyang sa hangin ng probinsya. Nabawasan ang kanyang pag-ubo at mas naging aktibo ito sa paglalaro sa kanilang bakuran. Isang hapon, habang nagwawalis si Miranda sa harap ng bahay, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto di kalayuan. Nakita niya ang anino ng isang lalaki sa loob. Si Simon. Hindi siya bumaba, nanatili lang doon ng ilang minuto, tila nagmamasid, bago tuluyang umalis. Kinabahan si Miranda. Bakit siya nandito? Ano ang kailangan niya? Ang pagbabalik niya sa Mindoro ay hindi pala nangangahulugan ng pagtakas. Tila ang nakaraan ay pilit siyang hinahabol, kasama ang lalaking hindi makaalala, ngunit hindi rin siya mapakali. Samantala, sa Maynila, hindi na rin mapakali si Simon. Matapos malaman na bumalik si Miranda sa Mindoro, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na sundan ito. Hindi para harapin, kundi para malaman pa. Para kumpirmahin ang mga hinala. Nag-book siya ng flight papuntang Mindoro, dala ang litrato at ang mga piraso ng impormasyon na nakuha ni Marco. Nag-check-in siya sa resort ng kanilang pamilya, ngunit ang pakay niya ay ang Villa Hernandez. Kinabukasan, nagpunta siya sa villa. Ito nga ang lugar sa litrato. Medyo may kalumaan na. Halatang hindi na kasing aalaga tulad ng dati, ngunit naroon pa rin ang anino ng dati nitong ganda, ang malawak na hardin, ang mga lumang puno, ang anti-gang arco. Pumasok siya at nagpakilalang interesadong magrenta ng lugar para sa isang event. Isang matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Ramon, ang caretaker, ang sumalubong sa kanya. Si Mang Ramon ay matagal nang naninilbihan sa villa. Mula pa noong pag-aari ito ng mga Reyes. Villa Hernandez, sabi ni Simon, sinusubukang maging casual. May nagsabi sa akin na maganda daw mag-event dito. May mga malalaking party na ba kayong na-host dito noon? Tumango si Mang Ramon. Ay, opo, sir. Dati po, nung kasagsagan pa ng villa, maraming taga-Maynila ang dito nagpapa-reserve. Mga kasalan, debo, malalaking handaan. Mga 5 taon na ang nakakaraan, may natatandaan ba kayong malaking party dito? Mula sa Maynila, nag-isip si Mang Ramon. 5 taon. Opo, meron po. Isang malaking pamilya po noon, pero hindi ko na matandaan ang apelyido. Sobrang saya noon, sir. May banda, maraming pagkain, inuman hanggang madaling araw. Medyo nagkagulo pa nga po ata nung bandang huli dahil sa kalasinggan ng iba. Nanuyo ang lalamunan ni Simon. May natatandaan pa po ba kayo tungkol sa gabing iyon? Kahit anong detalye, umiling si Mang Ramon. Pasensya na po, sir. Matagal na rin po kasi. At marami nang naganap dito sa villa. Pero, tumingin si Mang Ramon sa paligid, tila may naalala. May mga lumang security camera po kami dito noon. Hindi ko lang sigurado kung gumagana pa o kung naitabi pa ang mga recording. Nasa lumang opisina po sa likod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Simon. Pwede ko po bang makita? Nag-alinlangan si Mang Ramon noong una, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Simon, at sa kaunting lagay na iniabot nito, pumayag din itong samahan siya sa lumang opisina. Maalikabok at magulo ang silid, puno ng mga lumang gamit at kahon. Sa isang sulok, nakatambak ang ilang lumang CCTV monitor at isang DVR box. Subukan po natin, sir, pero hindi ako sigurado kung aandar pa ito, sabi ni Mang Ramon habang kinakalikot ang mga cable. Makalipas ang ilang sandali ng pagsubok, himalang umilo ang monitor. Nakakabit pa rin pala ang lumang hard drive sa DVR. Gamit ang petsa na nasa isip ni Simon, sinubukan nilang hanapin ang recording mula sa gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas.
Nag-fast forward sila sa mga kuha mula sa iba't ibang anggulo ng hardin. At doon, sa isang kuha mula sa camera na nakatutok malapit sa isang arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak, nakita ni Simon ang eksenang nagpabago sa lahat. Nakatayo siya roon, halatang lasing na lasing, nakaputing polo na medyo gusot na. Sa harap niya ay si Miranda, nakasuot ng simpleng puting vestida, tila nahihiya at natatawa. May hawak si Simon na isang singsing, isang mumurahing singsing na mukhang nabili lang sa tabi-tabi, at inaalok ito kay Miranda. Narinig nila ang medyo garalgal na audio mula sa recording. Miranda Reyes, pakasalan mo ko, sigaw ng lasing na si Simon sa video. Nakita ni Simon ang pagkagulat at pag-aalinlangan sa mukha ni Miranda sa video, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango, may ngiti sa mga labi. Isinuot ng lasing na si Simon ang singsing sa daliri nito, at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit, halos matamba pa sila. May ilang tao sa paligid nila na nagpapalakpakan at nagtatawanan, tila mga kaibigan o kamag-anak ni Miranda. Pagkatapos ng eksenang iyon, may lumapit na isang matandang lalaki na mukhang pari o ministro, na nalaman niyang pinsan pala ni Tita Tilda na may lisensya magkasal, at may isinagawang mabilis na seremonya sa ilalim ng arko. Natulala si Simon. Hindi makapaniwala sa nakikita. Totoo nga, nagpakasal sila. Lasing siya. Oo, pero naganap ito. Ang mga piraso ng alaala ay nagsimulang bumalik hindi buo. Pero mga flash, ang init ng alak, ang tugtugan, ang pakiramdam ng kasiyahan na hindi niya madalas maranasan, ang mga ngiti ng isang babaeng hindi niya kilala pero tila nagbigay sa kanya ng kakaibang saya noong gabing iyon. Napatakip siya sa mukha, ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay nang hindi alam na mayroon siyang asawa at anak. 5 taon niyang itinuring na isang scam ang babaeng dumating sa buhay niya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Mang Ramon, napansin ang kanyang reaksyon. Hindi sumagot si Simon. Mabilis niyang kinopya ang video file sa isang dala niyang USB drive. Kailangan niyang harapin si Miranda. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ang responsibilidad na matagal niyang isinantabi. Ang babaeng bumalik ay hindi isang multo ng nakaraan, siya ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at posibleng ang kanyang kinabukasan. Dala ang bigat ng katotohanan at ang kopya ng video, nagmaneho si Simon patungo sa bahay kung saan nakatira si Miranda at ang kanyang pamilya. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay tila isang hakbang palapit sa isang paghaharap na hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano niya sasabihin sa babaeng itinaboy niya na nalaman na niya ang totoo? Na naaalala na niya, kahit papano, ang gabing iyon. Nang marating niya ang simpleng bahay, nakita niya si Miranda sa may bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Si Noah naman ay naglalaro ng holen malapit sa kanya. Huminto ang kotse ni Simon sa tapat ng gate. Nakita siya ni Miranda. Ang kaninang payapang mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at kaba. Lumapit ito sa gate, si Noah ay sumunod, nagtatago sa likod ng ina. Bumaba si Simon ng kotse. Nagkatitigan sila ni Miranda. Walang nagsasalita. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mahinang paglalaro ni Noah sa mga holen ang maririnig. Anong kailangan mo? Si Miranda ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Hindi galit, pero may pader na nakaharang. Huminga ng malalim si Simon. Miranda, kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo sa mall, di ba? Sinabi mo ng lahat ng gusto mong sabihin, sagot ni Miranda, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mali ako noon, sabi ni Simon. Ang boses ay mas mababa na ngayon, may bahid ng pagsisisi. Nagkamali ako. May nalaman ako. Tinaasan siya ng kilay ni Miranda. Ano? Na totoo ngang mayaman ka at mahirap lang ako. Na hindi tayo bagay. Hindi. Mabilis na sagot ni Simon. Nalaman ko ang tungkol sa nangyari sa Villa Hernandez. 5 taon na ang nakakaraan.
Nakita ni Simon ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miranda. Pagkagulat, marahil pag-asa, ngunit mabilis din itong napalitan ng dating determinasyon. Oh, natatandaan mo na, may bahid ng sarkasmo sa tanong nito. Hindi lahat, pag-amin ni Simon. Pero nakita ko ang video. Ang kasal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miranda. So, naniniwala ka na ngayon dahil may ebidensya ka na. Hindi dahil sa sinabi ko. Hindi nakasagot si Simon. Tama si Miranda. Kailangan pa niya ng pruweba bago siya maniwala. Ano ngayon ang gusto mo? Tanong ulit ni Miranda. Babawiin mo ba ang sinabi mo? Aakuin mo na kami. Oo, sabi ni Simon. Si Noah, anak ko siya. Pananagutan ko siya. Pananagutan, inulit ni Miranda ang salita, tila may ibang kahulugan ito para sa kanya. Simon, hindi ako pumunta sa iyo para humingi ng sustento o para pilitin kang maging ama. Pumunta ako dahil gusto kong malaman niya, tumingin siya kay Noah na nakasilip pa rin sa likod niya, na may ama siya. Na hindi siya basta na lang, nabuo sa wala. Alam ko, sabi ni Simon. At handa akong gawin ang tama. Ang tama, muling tanong ni Miranda. Para sa'yo, ano ang tama? Ang bigyan kami ng pera. Ang ilagay ang pangalan mo sa birth certificate niya. Iyon lang ba? Natigilan si Simon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang alam lang niya, kailangan niyang umako. Miranda, hindi ko alam kung ano ang eksaktong dapat kong gawin, pag-amin niya. Pero gusto kong bumawi, sa'yo, at lalo na kay Noah. Umiling si Miranda. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo, Simon. Matagal ko nang tinanggap na yung nangyari sa Villa Hernandez ay isang pagkakamali lang para sa'yo, isang gabing dulot ng kalasingan. Ang kailangan lang ni Noah ay kilalanin mo siya. Maging responsable ka sa kanya. Yun lang. Ang mga salita ni Miranda ay tumama kay Simon. Hindi pagmamahal ang hinihingi nito, kundi responsibilidad lamang. Isang transaksyon. Pero sapat na ba yun? Habang nag-uusap sila, si Noah, na kanina pa nakikinig, ay biglang lumabas mula sa likod ni Miranda. Lumapit ito kay Simon, tinitigan siya ng mga mata nitong kamukang kamukha ng sa kanya. At pagkatapos, sa isang inosenteng boses, sinabi nito ang salitang muling yumanig sa mundo ni Simon, Papa. Napatingin si Simon sa bata. Ang simpleng tanong na iyon ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pag-asa at pagtataka sa mga mata ng bata. Ito ang kanyang anak niya. Tumingin siya kay Miranda, na ngayon ay may luha ng namumuo sa mga mata. Nakita niya ang sakit, ang pagod, ang pagmamahal ng isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, alam ni Simon na hindi sapat ang responsibilidad lang. Hindi sapat ang pag-ako dahil sa guilt o obligasyon. May mas malalim na kailangan siyang gawin. May mas malalim na kailangan siyang maramdaman. Ang pagiging ama, ang pagiging asawa, kahit sa isang kasal na nagsimula sa kalasingan, ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pangalan o pera. Ito ay tungkol sa puso. Ngunit hindi pa niya alam kung paano. Ang alam lang niya, ang paghaharap na ito ay simula pa lang ng isang mas mahabang paglalakbay. Ang salitang, Papa, mula kay Noah ay nag-iwan ng malalim na marka kay Simon. Hindi na ito tungkol sa pag-ako lang ng responsibilidad dahil sa ebidensya o guilt. May ibang tumawag sa kanya, isang damdaming hindi niya lubos maintindihan, marahil isang uri ng pagmamahal na nagsisimula palang sumibol. Sa mga sumunod na linggo, nagpabalik-balik si Simon sa Mindoro. Hindi na palihim. Sa bawat pagbisita, sinisikap niyang mapalapit hindi lang kay Noah, kundi pati na rin kay Miranda. Sa simula, may pader pa rin sa pagitan nila. Maingat si Miranda, pinapanatili ang distansya, habang si Simon naman ay tila naglalakad sa manipis na yelo, hindi sigurado sa bawat hakbang. Dinala niya si Noah sa tabing dagat, tinuruan itong magpalipad ng saranggola. Nakipaglaro siya ng taguan sa bakuran. Kinwentuhan niya ito bago matulog. Sa bawat pagkakataon, nakikita niya ang unti-unting paglambot ng tingin ni Noah,
Ang pagtawag nito sa kanya ng Papa, na mas natural na ngayon, hindi na nagtatanong. Kay Miranda, mas mahirap ang proseso. Dinadalhan niya ito ng mga paborito nitong puto bumbong mula sa Maynila. Tinutulungan niya ito sa mga gawain sa bahay kapag bumibisita siya. Kinausap niya si Tita Tilda, na sa una ay masungit sa kanya, ikaw na lalaki ka, pinaiyak mo ang pamangkin ko. Ngunit kalaunan ay naging kakampi na rin niya nang makita ang sinseridad sa kanyang mga kilos. Alam mo, Simon, sabi ni Tita Tilda isang hapon habang nagkakape sila sa balkonahe at pinapanood si Noah at Miranda na nagtatawanan sa hardin, ang pagmamahal, parang halaman yan. Kailangan ng dilig at alaga. Hindi pwedeng isang beses mo lang itanim tapos pababayaan mo na. Tumango si Simon. Alam ko po, tita. At handa po akong magdilig at mag-alaga. Unti-unti, nakikita ni Simon ang mga ngiti ni Miranda na hindi napilit. Nakikita niya ang pagliliwanag ng mga mata nito kapag nagkukulitan sila ni Noah. May mga pagkakataon na nagkakatinginan sila, at sa mga saglit na iyon, nararamdaman ni Simon ang isang koneksyon na mas malalim pa sa alaala ng isang gabing lasing. Isang koneksyon na nabubuo sa kasalukuyan. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Noah, tinanong siya nito, Papa, dito ka na lang matulog. Ngumiti si Simon at ginulo ang buhok ng bata. Hindi pa pwede, champ. Pero babalik si Papa, promise. Nang lumabas siya ng kwarto, naabutan niya si Miranda sa may sala, nagtitiklop ng mga damit. Umupo siya sa tabi nito. Mukhang gusto ka na niyang makasama palagi, sabi ni Miranda, hindi nakatingin sa kanya. Gusto ko rin siyang makasama palagi, sagot ni Simon. Kayo, gusto ko kayong makasama palagi. Tumingin si Miranda sa kanya, ang mga mata ay nagsusuri. Simon, alam kong ginagawa mo ang lahat para bumawi. At nagpapasalamat ako. Para kay Noah, malaking bagay to. Pero ano, hindi ko alam kung kaya ko nang magtiwala ulit. Sa pag-ibig, hindi kita minamadali, Miranda, sabi ni Simon, hinawakan ang kamay nito. Nagulat siya nang hindi ito bumawi. Ang mahalaga, nandito ako. At hindi na ako aalis. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang pader sa pagitan nila. Isang bagong simula ang nababanaag. Ngunit tulad ng isang tahimik na dagat bago ang bagyo, ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang nasa Mindoro si Simon, abala sa pagbuo ng kanyang pamilya, may isang anino mula sa kanyang nakaraan sa Maynila ang nagsisimula ng gumalaw. Si Claudine Suarez, ang babaeng matagal niyang naging kasintahan bago pa man ang gabing iyon sa Mindoro. Isang socialite, maganda, ambisyosa, at higit sa lahat, possessive. Hindi matanggap ni Claudine ang biglaang pagbabago kay Simon ang madalas nitong pag-alis, ang pagiging malihim nito. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para imbestigahan kung ano ang pinagkakaabalahan ni Simon sa Mindoro. At nalaman niya ang lahat. Si Miranda, si Noah, ang kasal sa video. Nagalit si Claudine. Para sa kanya, si Simon ay kanya lamang. Hindi siya papayag na maaga ito ng isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Lingid sa kaalaman ni Simon, nagpunta si Claudine sa Mindoro. Nagpanggap siyang isang researcher na gumagawa ng pag-aaral tungkol sa mga pamilya sa probinsya. Nakuha niya ang tiwala ng ilang kapitbahay ni Miranda at nakakuha ng impormasyon. Nalaman niya ang tungkol sa hika ni Noah. Isang araw, habang wala si Simon, naglakas loob si Claudine na pumunta sa bahay ni Miranda, dala ang mga laruan at pagkain para kay Noah. Nagpakilala siyang isang malayong kaibigan ni Simon na nais lang mangumusta. Nagduda si Miranda sa simula, ngunit dahil sa pagiging mapagpanggap ni Claudine at sa tuwa ni Noah sa mga dala nito, pinapasok niya ito. Habang nakikipaglaro si Claudine kay Noah, palihim niyang kinuha ang ginamit na baso ng bata. Dala ang baso, bumalik siya sa Maynila at nagpunta sa isang laboratorio kung saan may kakilala siya. Gamit ang laway mula sa baso at isang hibla ng buhok ni Simon na nakuha niya dati pa, nagpa-DNA test siya.
Ngunit hindi pa doon natapos ang plano ni Claudine. Alam niyang positibo ang magiging resulta. Ang kailangan niya ay iskandalo. Binayaran niya ang isang technician sa laboratorio para manipulahin ang resulta, gagawin itong negatibo. Pagkatapos, gamit ang pekeng resulta at ang kwento ni Miranda, na pinalabas niyang isang desperadang babae na naninirang puri sa CEO, ipinakalat niya ito sa media, kasama ang ilang mga litrato ni Simon kasama si Miranda at Noah sa Mindoro. Ang balita ay sumabog na parang bomba. CEO Simon Esquivel, biktima ng paternity scam. Probinsyana, ginamit ang bata para makapera sa mayamang negosyante. Pekeng kasal sa Mindoro, Nabisto. Nasa Mindoro si Simon nang makarating sa kanya ang balita. Agad niyang tinawagan si Claudine, alam niyang ito ang may pakana. Galit na galit siya. Claudine, what the hell did you do? Sigaw niya sa telepono. I just revealed the truth. Simon darling, sagot ni Claudine, ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. That woman is lying. The DNA test proves it. She's just after your money. That's bullshit. I know Noah is my son. Oh really? Then why did the test say otherwise? Face it, Simon. You were fooled. Come back to Manila. Forget about them. Ngunit hindi nagpatinag si Simon. Alam niya sa puso niya na anak niya si Noah. At alam niyang si Claudine ang nasa likod ng paninira. Subalit ang pinsala ay nagawa na. Ang pangalan ni Simon at ng kanyang kumpanya ay nabahiran ng iskandalo. Ang mga stockholders ay nag-aalala. Ang pamilya ni Miranda sa Mindoro ay naging tampulan ng tsismis sa kanilang maliit na komunidad. Si Miranda, higit sa lahat, ang pinaka-nasaktan. Ang kahihiyan, ang mga mapanghusgang mata ng mga tao, ang sakit ng pagiging biktima ng isang masamang plano, lahat ay dumagan sa kanya. Nakita niya ang epekto ng iskandalo kay Simon, sa reputasyon nito, sa negosyo nito. Isang gabi, habang tahimik na umiiyak si Miranda sa kwarto, pumasok si Simon. Miranda, I'm so sorry, sabi niya, umupo sa tabi nito. Hindi ko hahayaang sirain ni Claudine ang buhay natin. Aayusin ko to. Umiling si Miranda, pinunasan ang luha. Simon, hindi mo kailangang gawin to. Kasalanan ko to. Dapat hindi na kita ginulo. Dapat hindi na ako lumapit. Huwag mong sabihin yan. Walang may kasalanan dito kundi si Claudine. Pero nadadamay ka, sabi ni Miranda, ang boses ay basag. Ang pangalan mo, ang kumpanya mo. Hindi ko kayang makita kang masira ng dahil sa amin. Kinabukasan, nagising si Simon na wala na si Miranda at Noah. Nag-iwan lang ito ng isang maikling sulat. Simon, patawad kung umalis kami nang hindi nagpapaalam. Hindi ko kayang makita kang masira ng dahil sa amin. Mas mabuti na sigurong bumalik kami sa dati naming buhay, malayo sa gulo. Huwag mo na kaming hanapin. Alagaan mo ang sarili mo. Salamat sa lahat. Miranda, napasuntok si Simon sa pader. Nawala na naman sila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa hindi niya sila maalala, kundi dahil sa pagmamahal, isang pagmamahal na handang magsakripisyo para sa kapakanan niya. Alam ni Simon na hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganito. Hahanapin niya si Miranda at Noah. At sa pagkakataong ito, ipaglalaban niya sila, kahit ano pa ang mangyari. Ang pagbabalik ni Claudine ay hindi ang katapusan, ito ay isang pagsubok na kailangan nilang lampasan para patunayan na ang kanilang pagmamahalan ay totoo at matatag. Matapos ang ilang araw na walang humpay na paghahanap, wala pa ring balita si Simon tungkol kina Miranda at Noah. Tila naglaho sila na parang bula. Binisita niya ang bahay ni na Tita Tilda, ngunit wala rin itong masabi kung nasaan ang pamangkin. Halata ang pag-aalala sa mukha ng matanda, ngunit may tiwala rin itong babalik si Miranda kapag handa na ito. Bumalik si Simon sa Maynila, dala ang bigat sa dibdib. Hinarap niya ang iskandalo. Nagpa-interview siya, itinanggi ang mga akusasyon, at sinabing gagawin niya ang lahat para patunayan ang katotohanan.
Nag-hire siya ng mga abogado para kasuhan si Claudine at ang laboratorio na naglabas ng pekeng DNA result. Ngunit ang proseso ay mabagal at masalimuot. Ang publiko ay nahahati pa rin. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Simon na ang legal na laban ay isang bagay, ngunit ang laban para sa puso ni Miranda at sa pamilyang nais niyang buuin ay iba pa. Kailangan niyang ipakita kay Miranda na hindi siya susuko, na hindi siya natatakot sa iskandalo, na mas mahalaga sila kaysa sa anumang reputasyon o negosyo. Naalala niya ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang Villa Hernandez. Ngunit hindi lang ang villa ang nasa isip niya, kundi ang maliit at lumang simbahan sa bayan na malapit doon. Naalala niya mula sa mga kwento ni Tita Tilda na doon madalas magsimba si Miranda noong bata pa ito, at doon din sila minsan nagdarasal para sa kaligtasan ni Noah. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Nag-empake siya ulit at lumipad pabalik ng Mindoro. Hindi para hanapin si Miranda sa kung saan saang sulok, kundi para puntahan ang lugar na alam niyang may espesyal na kahulugan para dito. Nagpunta siya sa lumang simbahan. Tahimik at payapa ang lugar, malayo sa ingay ng Maynila at ng iskandalong kinasasangkutan niya. Umupo siya sa isa sa mga anti-gang upuan sa loob, pinagmasdan ng altar na simple ngunit solemna. Dito, sa harap ng altar, 5 taon na ang nakalipas, lasing siyang nag-propose kay Miranda sa villa. Isang proposal na hindi niya matandaan noon, isang pangakong binitawan ng walang kamalayan. Ngayon, narito siya ulit. Hindi lasing, hindi naguguluhan, malinaw ang kanyang isip at puso. Tumayo siya at lumakad palapit sa altar. Lumuhad siya. Hindi siya palasimba, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pangangailangang manalangin. Panginoon, mahina niyang bulong, hindi po ako madalas lumapit sa inyo. Pero ngayon po, kailangan ko ng tulong niyo. Alam ko pong nagkamali ako noon. Naging pabaya ako. Hindi ko naalagaan ang mga taong dapat ay pinahalagahan ko. Pero binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Nakita ko po ang video, naalala ko po, kahit papano, ang nakaraan. At higit sa lahat, naramdaman ko po ang pagmamahal para kay Miranda at kay Noah. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang emosyon. Kung nasaan man po sila ngayon, sana po ay ligtas sila. At sana po bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon na maipakita sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Nahanda ko silang ipaglaban. Na sila ang pamilya ko. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing, hindi na ang mumurahing singsing mula sa villa, kundi isang simple ngunit eleganteng singsing na may maliit na diamante. 5 taon na ang nakaraan, dito sa Mindoro. Nag-propose ako sa kanya ng lasing, patuloy niya sa kanyang panalangin. Ngayon, gusto ko pong gawin ulit. Sa tamang paraan. Nang may buong puso at sinseridad. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Nang tumayo siya, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam niya na ang kailangan niyang gawin. Lumabas siya ng simbahan. Habang naglalakad siya palayo, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Simon. Napalingon siya. Nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, si Miranda. Hawak niya sa kamay si Noah. Mukhang nagulat din si Miranda na makita siya doon. Lumapit si Simon sa kanila. Nakita niya ang bakas ng pagod at pag-aalala sa mukha ni Miranda, ngunit mayroon ding determinasyon. Miranda. Noah. Wala siyang masabi. Ang makita silang muli ay tila isang sagot sa kanyang panalangin. Nakita namin ang interview mo, sabi ni Miranda, ang boses ay mahina. Narinig namin ang mga sinabi mo. Lahat yun totoo, Miranda, sabi ni Simon. Hindi ako sisuko sa atin. Alam ko, sagot ni Miranda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya kami bumalik, hindi para tumakas, kundi para harapin to, kasama ka. Napatingin si Simon kay Noah. Ngumiti ang bata sa kanya. Papa, sabi ni Mama, brave ka daw.
Lumuhad si Simon para magpantay sila ng bata. Mas brave si mama mo, champ. At tayong tatlo, mas magiging brave tayo kapag magkakasama. Tumayo si Simon at humarap kay Miranda. Muli niyang kinuha ang kahon ng singsing mula sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, hindi na sa harap ng altar ng simbahan, kundi sa harap ng babaeng mahal niya at ng anak nila, sa ilalim ng puno ng akasya. Lumuhad siya ulit. Miranda Reyes, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon, 5 taon na ang nakalipas, nag-propose ako sa'yo dito sa Mindoro nang wala sa sarili. Ngayon, nandito ako ulit, buo ang isip at puso. Mahal kita. Mahal ko si Noah. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama kayo. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko ngayon. Binuksan niya ang kahon. Miranda, will you marry me, again? This time, for real. Naluha si Miranda. Hindi naluha ng sakit o takot, kundi luha ng saya at pag-asa. Tumingin siya kay Noah, na pumapalakpak na ngayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Simon, sa mga mata nitong puno ng sinseridad. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, Simon. Pakakasalan kita, ulit. Isinuot ni Simon ang singsing sa daliri ni Miranda. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Niyakap din sila ni Noah. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng lumang simbahan sa Mindoro, ang 3 puso ay muling nagkabuklod. Ang panalangin sa altar ay hindi lang dinineg, ito ay nagkaroon ng katuparan sa isang pag-ibig na sinubak ng panahon, ng nakaraan, at ng mga kasinungalingan, ngunit nanatiling matatag dahil sa katotohanan at sinseridad. Ang paghahanap ay tapos na. Ang bagong simula ay narito na. Napagdesisyonan ni Simon at Miranda na magpakasal muli, hindi sa isang magarbo o engranding seremonya sa Maynila, kundi sa isang tahimik at pribadong kasalan sa mismong simbahan kung saan muling nag-propose si Simon sa Mindoro. Tanging ang pinakamalalapit na pamilya at kaibigan ang kanilang inimbita, si Tita Tilda, si Mang Ramon, ang ilang tapat na kasambahay, at ang pinagkakatiwalaang sekretarya ni Simon na si Carol. Ang araw ng kasal ay simple ngunit puno ng kahulugan. Si Miranda, suot ang isang eleganteng puting bestida na hindi nakupas, ay naglakad patungo sa altar, hawak ang kamay ni Noah na nagsilbing ring bearer. Ang mga mata ni Miranda ay nakatuon lamang kay Simon, na naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata nito ay nangungusap ng pagmamahal at pangako. Ang seremonya ay taimtim. Bawat salita ng pari ay tila may mas malalim na kahulugan para sa kanila. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, hindi binasa ni Simon ang nakahandang script. Tinitigan niya si Miranda sa mata. Miranda, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, 5 taon tayong pinaglayo ng nakaraan na hindi ko maalala. Pero sa loob ng maikling panahon na muli tayong nagkita, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas, ng dignidad, at ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ikaw at si Noah ang nagbigay ng kulay sa mundo kung dati itim at puti lamang. Pangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng mga taong nandito, na hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Aalagaan ko kayo, mamahalin ko kayo, at gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal at tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Mahal na mahal kita. Naluha si Miranda habang nakikinig. Nang siya na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Simon, dumating ka sa buhay ko na parang isang panaginip 5 taon na ang nakaraan. At pagkatapos ay nawala ka rin na parang panaginip. Sa loob ng 5 taon, mag-isa kong itinaguyod si Noah, dala ang alaala ng isang gabing akala ko'y ako lang ang nakaalala. Nang bumalik ka, dala mo ang takot at pagdududa. Pero pinili mong manatili, pinili mong kilalanin kami, pinili mong mahalin kami. Pinatunayan mo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mga alaala, kundi tungkol sa mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Simon, pinipili kita ngayon, at pipiliin kita araw-araw. Mahal na mahal kita. Nang isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa,
hindi na lamang ito simbolo ng isang legal na kontrata, kundi simbolo ng isang pag-ibig na nalampasan ang mga pagsubok, pinagaling ng katotohanan, at pinagtibay ng pananampalataya sa isa't isa. Ang halik na nagpatibay sa kanilang pagsasama ay puno ng respeto, pagmamahal, at pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Sa maliit na salo-salo na ginanap sa hardin ng Villa Hernandez pagkatapos ng kasal, lumapit si Tita Tilda kay Miranda. "Oh, ano? Nasaan na ang sumpa?" Nakangiti nitong tanong. Napangiti si Miranda. "Tiya, siguro po, hindi naman talaga tungkol sa pag-aasawa bago mag-30 ang makakaputol sa sumpa. Siguro po, ang sumpa ay nabali noong natagpuan namin ang tunay na pagmamahal at katotohanan." Tumango si Tita Tilda. "Tama ka, hiha. Ang tunay na pag-ibig, mas malakas yan sa kahit anong sumpa o pamahiin." Samantala, nilapitan ni Mang Ramon si Simon. "Sir Simon, natutuwa po ako para sa inyo ni Ma'am Miranda. Sa wakas, nagkaroon din ng tunay na happy ending ang kwento ninyong nagsimula dito sa Villa." "Salamat po, Mang Ramon," sagot ni Simon, tinapak ang balikat ng matanda. "At salamat sa pagtulong ninyong mahanap ang video. Kung hindi dahil doon, kahit wala po ang video, sir," putol ni Mang Ramon, "naniniwala po akong magkakatagpo pa rin kayo. Dahil ang pag-ibig na totoo, laging hahanap ng paraan para makabalik." Ang iskandalo sa Maynila ay unti-unti ring humupa. Ginamit ni Simon ang katotohanan bilang kanyang sandata. Naglabas siya ng ebidensya laban sa manipulasyon ni Claudine, kabilang ang testimonya ng nagsisising technician sa laboratorio. Isang bagong DNA test, na isinagawa ng isang respetadong institusyon, ang nagkumpirma na si Noah nga ay kanyang anak. Bagamat may mga usap-usapan pa rin, mas marami ang humanga sa paninindigan ni Simon para sa kanyang pamilya. Si Claudine naman ay naharap sa mga kaso at kahihiyan. Ngunit para kina Simon at Miranda, ang mahalaga ay ang kanilang pamilya. Nanatili sila sa Mindoro ng ilang buwan pa, tinutulungan si Tita Tilda at ine-enjoy ang simpleng buhay probinsya. Dito, mas nakilala ni Simon ang pamilya ni Miranda, ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kwento. Natutunan niyang kumain ng kamayan, tumulong sa pag-ani ng mga prutas, at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Natuklasan niya ang isang bahagi ng Pilipinas at ng kanyang sarili na hindi niya kailanman nakilala sa kanyang buhay sa Maynila. Nang bumalik sila sa Maynila, hindi na sila tumira sa malamig at malaking kondo ni Simon. Bumili sila ng isang bahay na may malawak na hardin, kung saan malayang makakapaglaro si Noah at makakapagtanim si Miranda ng kanyang mga halaman. Si Simon ay nanatiling CEO ng kanyang kumpanya, ngunit nagbago na ang kanyang mga prayoridad. Mas maaga na siyang umuuwi ngayon, mas madalas na siyang tumatanggi sa mga hindi importanteng social events, at mas pinahahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang kanyang mag-ina. Hindi naging madali ang pag-a-adjust. May mga araw pa rin ng pagdududa, ng mga alaalang bumabalik, ng mga hamon sa kanilang pagsasama. Ngunit sa bawat pagsubok, pinipili nilang harapin ito ng magkasama, ng may pag-unawa at pagmamahal. Isang gabi, habang pinapanood nila si Noah na mahimbing na natutulog sa pagitan nilang dalawa sa kama, hinawakan ni Miranda ang kamay ni Simon. "Natatandaan mo pa ba yung unang beses tayong nagkita sa mall?" tanong ni Miranda. Ngumiti si Simon. "Oo naman. Akala ko scammer ka." Natawa sila pareho. "Akala ko rin hindi ka na maniniwala sa akin," sabi ni Miranda. "Pero bumalik ka," sabi ni Simon. "Ikaw ang babaeng bumalik, at ikaw naman ang lalaking natutong lumingon at umalala," sagot ni Miranda, hinaplos ang pisngi ni Simon. Tinitigan ni Simon ang kanyang asawa, ang babaeng dumating sa buhay niya na parang isang misteryo, ngunit ngayon ay ang pinakamalinaw na katotohanan sa kanyang buhay. "Hindi ko man maalala lahat ng detalye ng nakaraan natin, Miranda," sabi niya. "Pero ang mahalaga, binubuo natin ang kasalukuyan at hinaharap natin ng magkasama. At yun ang hindi ko kailanman kakalimutan." Niyakap ni Miranda si Simon.
Sa init ng yakap na iyon, naramdaman nila ang katiyakan ng isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang nakalimutang gabi, sinubak ng mga kasinungalingan at pagdududa, ngunit sa huli ay pinagtibay ng katotohanan, pananampalataya, at pagpapatawad. Ang babaeng bumalik ay hindi na lamang isang alaala o isang obligasyon, siya, kasama ang kanilang anak, ang kanyang tahanan. At sa tahanang iyon, natagpuan ni Simon ang tunay na kahulugan ng yaman at tagumpay, ang pagmamahal ng isang pamilya. Ang sumpa ay hindi lamang nabali, ito ay napalitan ng isang walang hanggang biyaya.